Ang karera ni Marvin Duecades Sonsona, na kilala sa ring bilang Marvelous Marvin Sonsona, ay isang nakakaakit na salaysay ng pambihirang talento, mabilis na pag-angat at mga hamon na humubog sa kanyang paglalakbay sa mundo ng professional na boxing. Ipinanganak noong Hulyo 25, 1990 sa General Santos City, Pilipinas. Ang kanyang bayan ay kapareho ng sa alamat ing boxing na si Manny Pacquiao na nagbigay agad ng mataas na pag-asa at paghahambing sa kanya. Ang paglitaw ni Marvin Sonsona sa eksena ng boxing ay agad na nakakuha ng pansin na nagpakita ng isang likas na kakayahan na nagbigay sa kanya ng palayaw na marvelous. Ang kanyang malalim na connection sa General Santos City, isang lugar na kilala sa pagiging pugad ng mga kampeon tulad ni Manny Pacquiao, ay naglagay sa kanya sa ilalim ng matinding pagsubok at paghahambing mula sa simula ng kanyang karera. Ang ganitong uri ng paghahambing habang nagpapatunay sa kanyang talento ay maaari ding magpataw ng napakalaking presyon sa isang batang atleta na posibleng mag-ambag sa mga issue na bumalot sa kanyang karera. Nagsimula ang paglalakbay ni Sonsona sa boxing sa murang edad na 7 sa ilalim ng paggabay ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang amateur na karera ay malawak at lubhang matagumpay na may 150 laban na nagresulta sa isang kahanga-hangang record ng 5 ginto, 10 pilak at 9 na tanso na medalya. Siya rin ang batang Pinoy champion noong 2002 Puerto Princesa City Tournament na nagpapakita ng kanyang maagang potensyal. Ang kanyang desisyon na maging professional sa edad na 17, ilang linggo bago ang kanyang kaarawan noong 2007 ay higit na hinimok ng kahirapan at ng pagnanais na suportahan ang kanyang pamilya, isang karaniwang salaysay sa maraming boksingero sa Pilipinas. Iniulat na huminto siya sa high school at nagtrabaho bilang taga-kolekta ng basura bago lubusang italaga ang sarili sa boxing. Ang professional na na-debut ni Sonsona noong Hulyo 7, 2007 ay nagtapos sa isang panalo sa puntos. Ang kanyang unang kalaban ay si Richard Donaire, isang pinsan ni Nonito Donaire Jr. Pagkatapos nito, nagpakita si Sonsona ng isang kahanga-hangang sunod-sunod na knockout na pinatumba ang kanyang susunod na 10 kalaban, marami sa maikling rounds. Ang kanyang unang mahalagang pagsubok ay dumating laban sa dating 2-time World Boxing Council World Champion na si Wandy Singwansha na may record na 57 wins and 10 losses. Nakamangha-manghang pinatumba ni Sonsona sa ikalawang round noong Mayo 2009 na nagpapahiwatig ng kanyang pagdating sa international na entablado. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng bakanting World Boxing Organization Oriental Flyweight title. Ang kanyang napakalaking natural na lakas sa pagpalo ay nagbigay daan sa kanya na mabilis na talunin ang mga kalaban at mapabilis ang kanyang karera na humantong sa isang world title shot sa napakabatang edad. Ang pabilis na pag-akyat na ito, bagamat kapana-panabik, ay lumaktaw sa tipikal na unti-unting pagbuo at pagkuha ng karanasan na madalas na naghahanda sa mga boksingero para sa mga panggigipit ng championship boxing. Right straight, hands up, tries to work. Little short on distance that time. But he's feeling out one dissing one shot. Right straight, covered up by Marvin. See how nicely he protects himself. He's got his guard up, which is a good thing, especially when you're fighting a puncher like Carita Lopez. Good right hook again by Sonsona. Loops in with the left and leans back to take away the sting of the punch from one. Good left sneaks in by Sonsona. Another left. Left uppercut, that was a good punch. This is with the right hook. But you know he's throwing punches. Good 1-2 combination again. He fakes him and then throws. Good left uppercut, that staggered Wandy. Now he's going after him. Good left uppercut again. Wandy tries to fight back, out of trouble. Another good. The uppercut is working and so is the hook. So now you can see that Sonsona is beginning to get into a rhythm and he's throwing a lot of punches, a lot of solid punches, finding their target. This is what he's going to have to do against Carita Lopez. It's not going to be easy, it's going to be tough, but it can be done. Good left uppercut. Now that was a beauty. He timed that perfectly.
timed that perfectly. And Wandy Singh Wancha is down and out. Bruce McTavish didn't even bother to count because he knew this was over. Very impressive win by Marvin Sonsona. Is he the future? We'll soon find out when he fights Jose Carita Lopez on September 4 in Canada. It's going to be a big test for this young man. But you can hear Bruce McTavish asking for oxygen. Ilang buwan lamang matapos talunin si Singwansha, si Sonsona, na 19 na taong gulang pa lamang ay umakyat sa timbang upang hamunin ang Puerto Rican na si Jose Lopez na may record na 39 na panalo, 7 na talo at 2 tabla para sa World Boxing Organization Super Flyweight na Junior Bantamweight title noong Setyembre 4, 2009 sa Ontario, Canada. Sa isang matinding laban, nakapagtala si Sonsona ng isang knockdown sa ika-4 na round at sa huli ay nakakuha ng unanimous decision na tagumpay na naging World Boxing Organization Super Flyweight Champion. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang matagumpay na panalo laban kay Lopez, nakatakda si Sonsona para sa kanyang unang depensa ng titulo laban kay Alejandro Hernandez noong Nobyembre 20, 2009 sa Ontario, Canada. Gayunpaman, nabigo si Sonsona na abutin ang 115-pound super flyweight limit na lumampas ng 2.5 hanggang 2.6 pounds. Dahil dito, agad siyang tinanggalan ng WBBO ng kanyang bagong napanalunang sinturon bago pa man magsimula ang laban. Nagpatuloy ang laban, ngunit si Hernandez lamang ang may pagkakataong manalo ng titulo. Nagtapos ang laban sa split decision draw na nangangahulugang nanatiling bakante ang titulo. Dahil sa pagkaunawa na lumaki na siya sa super flyweight division, lumipat si Sonsona ng 2 weight class patungong super bantamweight, 122 pounds noong Pebrero 2010. Hinamon niya ang undefeated na si Wilfredo Vasquez Jr., 17-0-1 para sa bakanteng WBO Super Bantamweight title sa Puerto Rico, ang sariling bansa ni Vasquez. Si Sonsona ay madaling natalo sa 4 na rounds na nagdulot sa kanya ng kanyang una at tanging professional na pagkatalo sa pamamagitan ng knockout. Ang pagkatalo na ito ay iniugnay sa pre-match complacency at kakulangan sa seryosong pagsasanay. Ang rematch sa pagitan nina Marvin Sonsona at Wilfredo Vasquez Jr. ay naganap noong June 7, 2014 sa Madison Square Garden, New York. Ito ay isang mahalagang laban para kay Sonsona dahil gusto niyang maibawi ang kanyang dating pagkatalo kay Vasquez Jr. Nanalo si Marvin Sonsona via split decision sa 10 rounds. 2 hurado ang nagbigay ng score na 96-92 pabor kay Sonsona, habang ang isang hurado naman ay nagbigay ng 96-92 pabor kay Vasquez Jr. Sa unang round pa lang, napabagsak ni Sonsona si Vasquez Jr. sa pamamagitan ng isang matinding body shot. Bagamat nakabangon si Vasquez Jr., si Sonsona ang naging mas dominante sa buong laban. Maraming inside fighting at fouls. Ang laban ay naging ugly ayon sa ilang commentators dahil sa dami ng inside fighting, holding at accidental headbutts. May pagkakataong nabawasan ng 1 puntos si Sonsona sa ika-6 na round dahil sa paghagis ng suntok sa likod ng ulo ni Vasquez Jr. Sa huli, nabawi ni Sonsona ang kanyang nag-iisang pagkatalo sa kanyang karera laban kay Vasquez Jr. sa pamamagitan ng panalo sa rematch na ito. Kahit na nanalo si Sonsona, ang laban ay hindi naging kaakit-akit para sa marami dahil sa mga nangyaring fouls at kakulangan ng tuloy-tuloy na aksyon. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang panalo para sa kanyang career.
Sa kabila ng mga pagsubok at pagkabigo, nagpakita si Sonsona ng katatagan na nagtanghal ng mga kahanga-hangang pagbabalik na kinabibilangan ng pagganti sa kanyang tanging pagkatalo at pagkuha ng mahahalagang knockout na tagumpay laban sa mga matitinding kalaban. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang nakakaantig na paalala ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng likas na talento, mental na lakas, and professional na gabay sa walang awa na mundo ng boxing. Bagamat hindi niya marahil naabot ang patuloy na taas na minsan ay hinulaan, si Marvin Sonsona ay nananatiling isang di malilimutang figura sa kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Isang kahanga-hangang talento na ang karera, bagamat isang babala para sa ilan, ay patuloy na nagpapalitaw ng mga talakayan tungkol sa potensyal, pagtitiyaga at ang elemento ng tao sa matamis na agham. Ang kanyang huling naitalang laban noong 2022 ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang aktibong karera na nagiiwan ng record na 22 panalo, isang pagkatalo at isang tabla. Hanggang dito lang muna tayo mga bossing. Sana ay nag-enjoy kayo at nagkaroon ng munting kaalaman tungkol sa isa nating bayaning boksingero.